Hi everyone guys! Welcome to the Nelcrafts Ideas Printing Press. So, for today's video guys, tuturuan ko kayong magpalit ng OPC drum. So, ang OPC drum is, yan yung isa sa mga consumable ng ating mga Xerox machine. Ang Xerox machine, ayan, yung mga malalaking machine na nasa likuran natin. So, ang OPC drum is consumable siya. So, nadadamage siya at napapalitan din. So, bakit ko nga ba kayo tuturuan nito? Kasi, mas makakatipid kasi kayo kung pag once na damage ang inyong OPC drum, is OPC drum lang talaga yung papalitan nyo. Kasi kung bibilhin nyo ng buo yung case niya, yung unit niya is mas mahal siya. So, yung OPC drum, ito yon yung cylindrical. So, may iba-ibang color yan. Depende. Meron yung color blue, meron yung color green, meron yung dark violet, meron yung light violet. And meron din siyang mga quality, depende sa kulay. So, ako, ang prefer ko is dark violet kasi mas kuha nito yung kulay ng printout. So, kaya ang ginagawa ko guys is bumibili na lang ako ng OPC drum from China. Yan. At pinapalit-palitan ko na lang once na damage siya. So, a few information guys, paano nga ba natin malalaman pag damage na ang OPC drum nyo? Unang sintomas noon, ang unang sintomas noon is magre-reflect yan sa inyong monitor na damage na yung R1 nyo. May times naman na hindi siya nagre-reflect, hindi siya lumalabas. So, kayo mismo ang makakakita nun through printout na. Like, may nagsha-shadow, like, may mga unnecessary print na hindi kasama dapat sa print, may mga smudges, yun yung mga possible tendency na kailangan ko nang palitan yung OPC drum. So, sa ating problem ngayon, so may shadow siya or yung tinatawag na ghosting. May ghosting ang printout, kaya kailangan na siyang palitan. So, pag ganyan nagtitest ako ng iba't ibang color ng text from magenta, yellow, cyan, and black, nagtitest ako niyan for the 4 color para ma-distinguish ko kung anong color ba yung may problem. So, for this, so, syempre magta-trial and error tayo kasi sa magenta at sa yellow may lumabas na damage, pero mas halata kasi siya sa yellow. So, yellow ang una nating papalitan, and then tsaka natin siya ititest kung mawawala siya sa yellow. Pag nawala siya sa yellow, that means so yung yellow yung may problem natin. Pero pag hindi siya nawala sa yellow, magpapalit ulit tayo ng bago for color magenta. So, tuturuan ko kayo paano nga papalitan ang OPC drum para hindi nyo na kailangang bumili ng bagong OPC unit. So, OPC drum ng OPC drum na lang ang inyong papalitan. So, tara! Welcome to Daniel's Diary. Okay guys, so palitan na natin ang ating OPC drum. So trivia lang guys, ang OPC drum is isa siya sa consumable ng ating mga Xerox machine. So dapat sa isang Xerox machine, may 4 na OPC drum. And dapat meron ka laging backup nun na at least 4 pieces just in case na may ma-damage, meron kang pamalit anytime. So, tara, palitan na natin siya. So, tingnan nyo. Ito ang itsura ng isang OPC unit. So, diba? Ang una natin gagawin, guys, yung mga tornilyo niya, here, kailangan nyo siyang tanggalin. Then guys, i-make sure nyo na hindi mawawala ang inyong mga tornilyo na matatanggal kasi mahirapan kayo niyan.
maghanap ng pamalit. So, sa side na muna tayo dito. Pag natanggal nyo na yung isang tornilyo, so matatanggal nyo na rin to. Yung parang cover niya. Dahan-dahan lang. And then, meron siyang lock dito. So, kailangan nyo tong tanggalin. Paano? Kailangan nyo lang medyo galawin ito. Itulak para lumabas to. So, ayan na siya. Then, pag okay na to, dun ka naman sa kabila. So, wag mo munang pilitin na tanggalin dahil hindi pa yan matatanggal. Dahil meron pa sa kabila. So, yung sa kabila naman, paano mo siya matatanggal? May dalawang tornilyo siya. Dito sa taas, and dito sa baba. Again, paano nga ba malalaman pag damage na ang inyong mga OPC drum? Malalaman yan guys, unang-una pagka nag-reflect na sa monitor ng inyong mga Xerox machine na damage na ang OPC drum. And may times naman na hindi siya nagre-reflect. Kusa na lang yun lalabas sa actual print nyo. So, pag natanggal nyo na yung dalawang tornilyo, matatanggal nyo na tong pinaka casing. Then, pag natanggal nyo na yung casing, meron ulit siyang tornilyo dito. Dalawa ulit yan. So, yan. Pare-parehas lang naman yan ng tornilyo. Yan. Then, tsaka nyo to matatanggal. Pag natanggal nyo na yung dalawang tornilyo. Then, pagka tinanggal nyo yung pinaka-OPC drum, dapat sabay nyo siyang bubuhatin or sabay nyo siyang itataas. Careful lang guys. Kasi pag hindi nyo yan sabay na nabuhat, mahirapan kayong tanggalin yung isang side. So, tatanggalin nyo itong dalawang bearing. And, yan. Okay. So, ayan na yung ating OPC unit. So, papalitan na natin siya ng OPC drum. So, isasabay ko na rin yung pagpapalit ng charge roller. Ang charge roller, guys, ito. Yung parang bilog. Kasi, nakita ko medyo damage na siya. Paano naman makikita pag damage na? Actually, may mga gas-gas na yan. So, dapat clear yan eh. Pero ito kasing mga charge roller, napupunasan naman to. Pag hindi naman natanggal yung pag natanggal naman sa punas at nakaya ng punas, so pwede nyo pa siyang gamitin. Pero pag hindi na, kailangan nyo na siyang palitan ng bago. So para matanggal to, sikwatin nyo lang yung dalawang side. So kita nyo yan, may gas-gas na siya. Papalitan na rin natin siya ng bago. Isabay na natin.
So, ito yung bagong charge roller. Diba? Pag bago, wala pang any gas. So, ganun lang din ang pagbalik nito. Shoot nyo lang. Then, balikin na natin ang OPC drum. Yung OPC drum, guys, na ipapalit nyo, iiwasan yung mahawakan nyo yung pinaka-roller niya. Kasi sensitive yan. Then, tandaan nyo na itong medyo mahaba ang nguso is dito siya sa portion na to. Yung walang hose sa harapan. At yung maliit naman ang nguso or ito, portion na to, dito naman yan sa may hose sa harapan. So, ganun ulit, ibalik nyo lang yung roller, both side. Then, sabay nyo ulit siyang ibabalik sa kaha niya. Okay. Yan. Yung sabi ko sa inyong maliit ang uso, dito siya sa front part o yung may hose. And yung mahaba yung uso, ito naman siya. So, next. Ano yung unang kailangan ibalik? So, kahit saang side naman, huwag lang kayong makakalimot sa mga parts niya. So, ito, tandaan nyo ito yung dito sa may hose. Kasi ito yung front part eh. So, ibabalik nyo lang siya. So, pag naleto kayo sa positioning niya, dapat itong portion na to, ito yung sasampa dito. Yan. Dapat ganyan siya. And para hindi na siya mag-move, ilagay nyo na rin siguro yung sa kabila. So, ito muna. And don't forget na parang itong portion na to, dapat yan yung nandito sa harap. So, same process kanina. May mga lock yan. Papasok nyo lang siya dito sa butas. Then, push. Then, pag okay na, itong portion na to, yung tinanggal natin dito sa side na to, meron naman siyang tanda kung saan nyo siya isushoot. So, yan. So, unahin nyo na siguro itong lagyan ng tornilyo kasi natatanggal-tanggal itong itim. Dapat guys, mahigpit. Kasi mamaya pag nasa loob na siya ng machine nyo at hindi mahigpit ang inyong pagkalagay ng tornilyo, baka kumala siya sa loob. So, i-testing nyo kung nagmo-move. Pag hindi na, okay na yan. Then, sa kabila, ilagay nyo na yung dalawang tornilyo. Actually, yung akin is tig-iisa na lang yung tornilyo niya. Pero, makapit naman siya. And, okay na siya. Then, pag okay na, ibalik nyo na yung pinaka front part niya. Ito kasi nakikita sa harapan ng machine. Pagkatatanggalin mo yung OPC drum. So, paano siya ilagay? So, itong parang yellow portion na to, kailangan nyo siyang isampa dito. Yan. Then, tsaka nyo siya tornilyohan. So, be careful dahil so sensitive ang OPC drum.
Ito yung medyo mahirap tornilyuhan. Na part na to kasi tatanggal siya. Higpitan nyo rin to. Pero hindi pwede itong maluwang pag ikinabit nyo na. So, paano nyo malalaman pag mahigpit na siya? Siyempre, yung hindi na siya gumagalaw-galaw. Or parang hindi na siya mahihiwalay dun sa pinaka-unit. Yan. So, okay na ang ating OPC. So, tsaka nyo siyang pwede na ibalik sa inyong mga Xerox machine. Yan lang. Thank you!